inggit. Isang damdaming tila maliit at karaniwan sa una ay maaaring maging binhi ng kasamaan. Isa itong apoy na kapag pinabayaan ay kayang lamunin hindi lamang ang pagkatao, kundi maging ang mismong ugnayan ng dugo at pamilya. Marso, taong 2018. Sa isang payapang tabing dagat sa Bataan, isang malaking pamilya ang nagtipon para magdiwang ng summer outing. Sa unang tingin, isa itong masayang tagpo, halakhakan, musika at tawanan sa ilalim ng araw. Pinangunahan ito ni Ricky de la Vega, 42 taong gulang, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Carlo, 38 anyos, at ang asawa nitong si Evelyn, 40 anyos. Ngunit ang araw ng kasiyahan ay magwawakas sa isang trahedya na babago sa takbo ng kanilang buhay. Bandang hapon, nang palubog na ang araw, nag-aya si Ricky na maglakad-lakad sila ni Carlo sa may batuhan upang umano'y magpahinga at kumuha ng mga larawan bago umuwi. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Ayon kay Ricky, nadulas daw si Carlo at nahulog sa matarik na bangin. Nagbalik siya sa mga kasama, umiiyak at humihingi ng tulong. Subalit pagdating ng mga rumesponde, wala na ang katawan ni Carlo. 2 araw na sinuyod ng mga rescuer ang paligid, ngunit tanging alon at mga bato ang natagpuan. Sa ulat ng pulisya, presumed dead. No signs of foul play. Isang aksidenteng ikinamatay ng lalaki. Yan ang inakala ng lahat. Ngunit sa likod ng katahimikan, unti-unting lilitaw ang mas masahol na katotohanan. 20 taon bago ang trahedya, magkasama sa Pampanga ang magkapatid na Ricky at Carlo de la Vega. Maaga silang naulila sa magulang dahil sa isang aksidente at naiwan sa kanila ang malaking bahay at 10 ektaryang lupain. Bilang panganay, si Ricky ang nagdesisyon na ibenta ang mga ari-arian. 60% para sa kanya, 40% para kay Carlo. Hindi tumutol si Carlo, marahil ay paggalang sa kanyang kuya. Ngunit ang yaman na yon, ang dapat sana'y magtaguyod sa kanila, ang naging simula ng pagkakaiba ng kanilang landas. Si Ricky, naging bulakbol, nasayang ang pera sa sugal, alak at babae. Habang si Carlo, tahimik na nagsikap, nakapagtapos ng pag-aaral, nagnegosyo at kalaunan ay yumaman. Doon niya nakilala si Evelyn Mendoza, isang babaeng maganda at maayos sa paningin. Nagpakasal sila at nagkaroon ng anak. Habang si Carlo ay patuloy na umaangat, si Ricky na may unti-unting nalulubog sa utang at pagkasira. Hanggang sa isang araw, bumalik si Ricky sa Pampanga, lugmok at walang matirhan. Sa awa, tinanggap siya ni Carlo. Pinatira sa rest house at binigyan pa ng trabaho sa negosyo. Hindi niya alam, iyon na ang simula ng kanyang sariling kapahamakan. Habang si Carlo ay abala sa negosyo, si Ricky naman ay unti-unting lumalapit kay Evelyn. Ang simpleng pagkakaibigan ay naging lihim na pagnanasa. Hanggang sa tuluyan silang natangay ng bawal na pag-ibig. Inamin ni Evelyn sa kanya na hindi daw si Carlo ang una niyang minahal, na ang kanyang pag-aasawa ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi ng kaginhawahan. At sa bawat salitang iyon, mas lalo lamang nagningas ang apoy ng kasalanan sa puso ni Ricky. Lumipas ang mga buwan. Si Ricky ay naging tito sa mata ng bata. Ngunit sa likod ng mga ngiti, isa siyang traidor na unti-unting pumapalit sa lugar ng tunay na ama. At nang masanay na si Carlo sa kanyang presensya, sa kanila binuo ni Evelyn ang isang nakamamatay na plano. Ang tuluyang pag-alis ng hadlang sa kanilang relasyon, si Carlo mismo. Pebrero 2018, iminungkahi ni Ricky ang isang family outing sa Bataan. Pahinga raw ito para kay Carlo na madalas ay pagod sa trabaho. Walang pag-aalinlangan, sumama ang lahat. Ngunit sa likod ng mga nangiti sa tabing dagat, nakatago ang balak na Habang naglalakad sa may bangin, itinulak ni Ricky si Carlo. Tahimik, mabilis, walang saksi, o akala niya
Isang binatilyong nangangahoy ang nakakita sa buong pangyayari. Nakita niyang itinulak ni Ricky ang kapatid at nang tumilapon ito, ay tila siniguro pa niyang wala ng buhay bago humingi ng saklolo. Ngunit sadyang matibay ang kapalaran. Sumabit si Carlo sa mga sanga, sugatan man, ngunit buhay. Tinulungan siya ng binatilyo at ng pamilya nito at doon siya nagtago habang nagpapagaling. Matapos ang ilang linggo, muling nakalakad si Carlo. Ngunit hindi siya bumalik agad. Pinili niyang manmanan ang kanyang asawa at kapatid. At sa mga panahong iyon, nakita niya ang mga ebidensya ng kanilang pagtataksil. Ang mga halakhak, yakap at halik ng dalawang taong minsan niyang minahal at pinagkatiwalaan. Sa tulong ng isang abogado, tinipon niya ang mga litrato, dokumento at pati testimonya ng saksi. Nang tiyempo'y dumating, isinampa niya ang kaso. Hindi lamang laban sa kanyang kapatid, kundi pati sa sariling asawa. Oktubre 2018, ilang araw bago ang planong kasal ni Ricky at Evelyn, dumating ang mga awtoridad sa bahay. At sa presinto, sa harap ng mga investigador, bumungad ang isang mukha na matagal na nilang inakalang patay. Si Carlo de la Vega, buhay, matatag at handang maningil. Sa paglilitis, pinanindigan ni Ricky na aksidente ang lahat. Ngunit ang mga ebidensya, mga larawan, mensahe sa cellphone at salaysay ng saksi ang nagsilbing sandata ni Carlo. Napatunayan ng korte ang sabotan ng dalawa at idineklara silang guilty sa kasong frustrated parricide at adultery. Bawat isa ay hinatulan ng 25 taong pagkakabilanggo. Sa dulo, nakuha ni Carlo ang hustisya, ngunit hindi na maibabalik ang nawasak na pamilya. Sa huli, ang lalaking itinulak sa bangin ay muling bumangon, hindi lamang para mabuhay, kundi upang ituwid ang mali. At sa bawat sugat sa kanyang katawan, nananatiling paalala ang isang aral na ang tunay na panganib ay hindi laging nanggagaling sa labas ng tahanan. Minsan, ito'y nasa dugo at ngiti ng mga taong akala mo'y kakampi mo. At mula noon, tinuruan ni Carlo ang kanyang anak ng isang simpleng katotohanan na ang inggit kapag pinairal ay kayang pumatay. Hindi lamang ng tao, kundi ng dangal, tiwala at buong pagkatao.